Ang tagal ko nawawa ng anak ko. Tinukang sa taas kumakain. Ano sabi ng mga pulis? Sige, kumain ka to. Huling kain mo na yan eh. Tapos tinagin nila siya sa kumot. Tinanagkat pa nila sa hagdanan. Nagis na sa sidecar. Ano tayo na nangyayari sa buhay namin? Kaya namin na wala na po. Hindi na namin alam sa nangyayari buhay namin. Hindi ko pa kaya isipin nangyayari sa anak ko. Ba't kailangan mangyari sa kanyang ganun? Dapat man lang kinulong na lang siya. Kinulong na lang kung anong kasalanan niya kung dodroga na yan. Kasi kung pusir-pusir, sana mayaman kami. Sana yung mga anak niya maayos ang buhay. Kanino mga foundation na po lumalapit para mapaaral pa yung mga apo ko. Tapos ganyan po mangyayari sa amin. Kami patuloy yung nangaapi, sila patuloy ko yung kawawa. Samantalang kami yung kawalang kawawa sa nangyari sa buhay namin. Ano pangalan po nung? Arnold Bernal po. Makain po yun, tinukang po doon. Yan po ay totoo, hindi yung gumagawang kwento. Kahit itanong niyo po doon sa barangay namin, kapitbahay namin, aawa sila doon sa anak po. Kasi kung paano ginawa sa kanya, nakikita po. At saka hindi po, yung anak ko, hindi po pasaway yun. O sabihin natin, naggamit ng droga, may nagninakaw ba, may kaso ba siya ng muda o ng rape o pinatay? Wala naman siyang kasong ganun eh. Di sana kinunulong lang po. Nag-iusap na po sa polis na kung pwede ekonomi na lang pa po kahit habang buhay. Huwag nyo lang ako patayin kasi yung mga anak ko kawawa. Pero hindi pa rin siya pinakinggan. Hindi rin siya pinakinggan. Pinakinggan pa rin talaga siya. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo nangyari sa buhay namin ko. Kahit matagal na nangyari pero lagi ko naiisip yung anak ko. Umiiyak ako kahit naalala ko. Lumulunga ako. Kaya minsan may nabanggit naman na naiiyak ako kasi minsan yung mga apo ko, minsan sabi na namimiss daw nila yung tatay nila. Anong gagawin ko po? Ayaw ko yung tatay nila. Tapos pag nagmuli kami patuloy, sila patuloy sa wawa. Samantalang sila binigyan ng pagkakataon ipagtanggol ang sarili nila. Kami pinagbigyan ba kami pagtanggol yung buhay ng anak ko? Hindi naman po. Sana naman naman kami sobrang Ay, pwede ko magtanong tayo kasi nakita po namin na medyo malungkot po pa kayo ngayon. No? So, mabukod po sa nangyari, nung ngayon po ba medyo nakakarinig po ba kayo ng mga na salita? Oo, kasi sabi ka, bayaran lang daw po kami. Kaya nagsasalita kami. Ito, walang binabayad sa amin. Pag pumupunta kami, halimbawa, pumasahe, kasi siyempre hindi naman kami makakarating kasi wala naman kami pera. Hindi naman kami mayayaman tao eh. Hindi kami makakarating, wala kami pamasahe. Yun lang, walang binibigay na pera, walang naman dito. Ano nga kami, tumulong kami kay Father eh, kasi siyempre delikado din buhay niya dito, inuwang pa man, delikado ng buhay niya. Kaya nananalangin na naman kami na iligtas din siya sa mga masamang tao. Kaya tumulong na naman din siya, wala na siya kasalanan dito. Ilan lang po siya, ilang taon po yung anak niya? Nung tinukang po siya 29, may 3 po siyang anak. Yung anak niya po, ang pangalan niya 10, yung pangalawa po, nung pinapatay siya, 7, yung 5. Yun. Nagkasama kayo kayo? Tondo po, Tondo. So, nung time po mismo, alam mismo ng mga kabataan niyo po, yung nangyari sa kanya. Kasi nung araw na yun, umaga, pumunta ako sa kanila, nandun siya, nakalo sa ako sa lulong, sa may gilid ng, kasi malit lang naman ng bahay, yung squatter kasi, nakaupo lang siya sa lulong. Sabi niya, Nay, tulungan mo ako. Sabi niya, bakit? Kasi akala ng mga polisi, tutoy taga, at saka ako, isa. Sabi ko, paano naman magiging tutoy taga? Kaya wala naman taga, kalinis naman yung balat. Ano mo, paa mo. Putis mo, wala naman taga. Sabi ko, ganyan. Sabi ko, yan mo, hihinga ko ng tulong, meron akong kakilala ng polisi, hihingi sana ako ng tulong. Hindi ko naman alam na, pagbaba ko doon, umalis na yung lalapitan ko ng tulong, umalis na. Inahiya na makabalahin kasi nakasakay na sa sasakyan. Sabi ko, mamayang gabi na lang, babalikan ko para humingi ako ng tulong. Hindi ko man alam na alas 3 ng hapon, papatay na siya. Hindi ko alam na gano'n ng kabilis. Bulit na ako, mga 60 ka pulis ata, sobrang dami. Sabi na nila, hudlong daw yung papatayin ko. Sabi ng mga tao sa baba, wala nang hudlong dyan. Wala namang, ang mga tao din naman nagdadaing lang. Paano ba may hudlong? Saan magaling yung hudlong? Paano maging hudlong? Eh, wala namang record na ako sa pagpatay. Pag, pang-hold up. Wala nang record sa barangay namin na gano'n. Bakit tayo naging hudlong yung anak ko? Yun po.